Happy anniversary, Reyna. Konting tiis na lang, mahal. Malapit na tayong maging isang tunay na pamilya. Magkakaroon na rin tayo ng anak na tatawag sa atin ng mama at papa. Iyan ang mga huling salitang iniwan sa akin ni Joel bago siya umalis kaninang umaga patungo sa simbahan. Ang tamis ng boses niya parang musikang nagpapagaan sa hapdi ng nakaraan ko. Hawak ko ang isang maliit na sapatos ng sanggol kulay puti at gawa sa malambot na tela. Ito ang tanging alaala ng anak na nawala sa akin noong nakaraang taon. Pero ngayon, puno ako ng pag-asa. Sa tulong ng programa ng simbahan, magiging ganap na muli ang tahanan namin. Inayos ko ang hapagkainan sa maliit naming apartment dito sa Quezon City. Nagluto ako ng paborito niyang beef caldereta, ang ulam na pinagsaluhan namin nung gabing magmungkahe. Siyang mag-adapt na lang kami. Dilakasan ko ang loob ko. Inisip ko marahil ito na ang sagot ng Diyos sa mga dalangin ko sa gabi-gabing pag-iyak ko sa harap ng altar. Pero lumipas ang alas 7, alas 8 hanggang sa mag-alas 10 ng gabi. Ang pagkain ay lumamig na kasing lamig ng kaba na unti-unting gumagapang sa dibdib ko. Nang marinig ko ang pagbukas ng pinto, agad akong tumayo para salubungin siya. "Joel, bakit na yun ka lang? Kanina pa ako naghihintay." Sabi ko sinusubukang itago ang tampo sa boses ko. Hindi siya tumingin sa akin. Dire-diretso siya sa sofa at pabagsak na naupo. Ang amoy ng insenso na madalas niyang dala ay wala na. Sa halip isang matamis at pamilya na pabango ng babae ang humalik sa aking pang-amoy. Isang amoy na hindi akin. Maraming ginawa sa parish, Reyna. Alam mo naman malapit na ang fiesta. Huwag mo na akong sermonan, pagod ako. Sagot niya nang hindi man lang ako tinitingnan. Napansin ko ang kanyang kwelyo. May bahid ng kulay rosas parang mantsa ng lipstick na pilit binura pero nanatili pa rin ng bakas. Parang may humaplos na yelo sa likod ko. Nanigas ang buong katawan ko, hindi ako makagalaw. Gusto kong magsalita, gusto kong itanong kung kanino yon pero parang may nakabara sa lalamunan ko. Magre-ready na ako para matulog. Bukas na tayo mag-usap tungkol sa mga dokumento para sa bata. Kailangan mang pirmahan ang guardianship papers, bukas na bukas din. Dugtong pa niya bago pumasok sa banyo. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala mag-isa, sa gitna ng katahimikan na nakakabini. Habang naririnig ko ang lagaslas ng tubig mula sa shower, tila may sariling isip ang mga kamay ko na dumukot sa bulsa ng kanyang suot na jacket na iniwan niya sa sandalan ng upuan. Doon naramdaman ko ang isang matigas na bagay. Inilabas ko ito. Ang singsing niya. Ang wedding ring namin na pinaghirapan naming ipunin nung bago kami ikasal. Bakit ito nasa bulsa niya? Bakit hindi niya ito suot? Biglang umilaw ang cellphone niya na nasa ibabaw ng lamesa. Isang notification mula sa messenger. Isang pangalang pamilyar sa mga aktibidad sa simbahan. Maribel Cruz. Salamat sa pag-alaga sa akin kanina, mahal. Nakakataba ng puso na makita kang masaya habang tinitingnan ng baby natin sa ultrasound. Kamukhang-kamukha mo siya. Wag mo nang intindihin ng asawa mo. Ang mahalaga ay tayong tatlo na ang makakasama sa hinaharap. I love you, Cabs. Sa sandaling, yun gumuho ang mundo ko. Ang bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa puso ko ng paulit-ulit. Ang hirap ang pagtitiis ang pagdarasal ko para sa isang pamilya. Lahat pala yon ay isang malaking kasinungalingan. Diyos ko, bakit? Bakit sa loob pa ng simbahan mo binuo ang pagtataksil na ito? Bakit ang pangarap kong maging ina ay gagamitin niya para itago ang bunga ng kanilang kasalanan? Nanginginig ang buong katawan ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong wasakin ang bawat gamit sa bahay na ito, pero walang boses na lumalabas. Tanging ang mainit na luha lang ang malayang dumadaloy sa mga pisingi ko. Ramdam ko ang pagdurog ng bawat piraso ng pagkatao ko. Ang taong pinagkakatiwalaan ko ng buhay ko, ang taong nangako sa harap ng altar, ay siya palang unti-unting pumapatay sa akin. Hindi ko na napigilan. Sa gitna ng labis na sakit at galit, kinuha ko ang mga dokumento ng guardianship na nasa ibabaw ng cabinet.
Kinuha ko ang panulat at sa isang padalos-dalos na desisyon na dulot ng sobrang pait, sinulatan ko ang bawat pahina ng malalaking letra, walang pirma para sa isang manloloko. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa pinto. Hindi ko alam kung saan ako pupunta sa gitna ng gabi, pero alam kong hindi ko kayang manatili sa ilalim ng iisang bubong kasama ang demonyo nagsuot ng damit ng isang banal. Reyna, saan ka pupunta? Maugong na tanong ni Joel mula sa likuran ko, bagong ligo at tila walang kamalay-malay. Lumingon ako sa kanya, ang mga mata ko ay puno ng put na hindi ko akalaing kaya kong maramdaman. Ipinakita ko sa kanya ang cellphone niya na hawak ko pa rin. Magkakasama na tayong tatlo, Joel. Siguraduhin mong sapat ang galing mo dahil sisiguraduhin kong bawat sentimong ninakaw mo sa akin at sa simbahan. Para sa babaeng yan ay pagbabayaran mo. Padabog kong isinara ang pinto, iniwan siyang nakatulala sa gitna ng kanyang sariling kasinungalingan. Sa bawat hakbang ko palayo, ramdam ko ang bigat ng hinaharap. Pero isang bagay lang ang sigurado. Hindi na ako muling luluha para sa isang pamilyang itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng aking mga pangarap. Naglalakad ako sa gilid ng kalsada sa Quezon City. Hindi ko alintana ang ingay ng mga sasakyan o ang usok na humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Ang bawat hakbang ko ay parang mabigat na bakal, pero ang isip ko ay mas mabilis pa sa kidlat. Ang bawat salita sa text na yon ay nakatatak sa utak ko, parang pasong hindi kailanman maghihilom. Nakarating ako sa tapat ng St. Jude Medical Clinic, isang maliit na pasilidad na pagmamay-ari ng mga kaanib sa simbahan. Dito rin ako dinala ni Joel nung nakunan ako. Dito kami umiyak ng sabay, habang nangangako siya na hindi niya ako iiwan. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay may bakas ng sakit ko. Pero ngayon, tila mas matinding hapdi ang naghihintay sa loob. Nakita ko ang motor ni Joel na nakaparada sa labas. Hindi nga siya nagpunta sa simbahan para sa isang meeting. Narito siya sa lugar kung saan nagsisimula ang buhay, habang ang buhay na binuo namin ay unti-unti niyang pinapatay. Pumasok ako sa loob. Ang amoy ng alkohol at gamot ay humahalo sa pamilyar na amoy ng mga kandila mula sa chapel sa gilid. Sumikip ang dibdib ko. Lumapit ako sa nurse station, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong boses. Miss, itatanong ko lang kung nasaan ang pasyente na si Maribel Cruz. Ako ang kapatid niya. Pagsisinungaling ko habang ang kamao ko ay nakakuyom sa ilalim ng suot kong jacket. Tiningnan ng nurse ang logbook. Si Mrs. Cruz po. Nasa room 302 po siya sa maternity ward. Kasama na po niya ang asawa niya si Mr. Joel Santos. Kanina pa po sila doon. Siya po ang nakalagay na emergency contact. Mr. Joel Santos, asawa, emergency contact. Parang may malakas na sampal na dumapo sa mukha ko. Ang bawat salitang yon ay parang lason na dumadaloy sa mga ugat ko. Salamat. Tanging naisagot ko bago mabilis na tumalikod para hindi niya makita ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Umakyat ako sa ikatlong palapag. Ang bawat palit ng numero sa elevator ay parang bilang ng mga segundong natitira sa aking katinuan. Paglabas ko, tumambad sa akin ang isang mahabang pasilyo. Sa dulo nakita ko ang isang pamilyar na likod. Si Joel. Nakatayo siya sa harap ng isang pinto, kausap ang isang doktor. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala, isang uri ng pag-aalala na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Ang mga kamay niya na dating humahawak sa akin tuwing gabi ay nakahawak na yon sa isang folder na may tatak ng klinik. Safe po ba ang baby? Dok, may spot kasi siya kanina, kaya kami nagmadaling pumunta rito. Narinig kong tanong ni Joel. Ang boses niya ay malambot, puno ng pagmamahal. Stable na siya, Mr. Santos. Normal lang ang kaunting spotting sa unang trimester, pero kailangan ng matinding pahinga ni Maribel. Mabuti na lang at naisugod mo siya agad. Sagot ng doktor bago ito naglakad paalis. Hindi na ako nakapagtago. Humakbang ako palapit, ang tunog ng sapatos ko sa tiles ay parang hatol ng kamatayan para sa aming relasyon. Napalingon si Joel.
Ang kulay sa mukha niya ay biglang naglaho, pinalitan ng matinding takot. Reyna, anong ginagawa mo rito? Nauutang niyang tanong. Sinubukan niyang humakbang palapit para hawakan ng braso ko pero mabilis akong umiwas. Emergency contact, Joel Asawa. Sambit ko ang boses ko ay mababa pero puno ng talim. Habang pinapapirma mo ako ng guardianship papers, habang pinapaniwala mo ako para sa pangarap nating magkaanak, yun binubuo mo na pala ang pamilya mo sa ibang babae? Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Maribel Cruz, nakasuot ng hospital gown, maputla pero may bakas ng tagumpay sa kanyang mga mata nang makita ako. Alam niya. Alam niya ang lahat. Joel, sino ba ang maingay na yan? Bawal sa akin ang ma-stress, diba? Sabi ni Maribel. Ang boses niya ay parang malambot na seda na may nakatagong lason. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Oh, ikaw pala, Reyna. Akala ko ba nakausap na kayo ni Joel? Sabi niya ang pagsasama ninyo ay parang kontrata na lang na hinihintay matapos. Legal wife ka lang sa papel. Pero ako ang pinili niya para maging ina na panganay niya. Tama na, Maribel. Sway ni Joel, pero huli na. Tumingin ako kay Joel. Umaasa na kahit kaunti ay makakita ako ng pagsisisi. Pero ang nakita ko lang ay pagtatanggol sa babaeng nasa likod niya. Ginamit mo ang pangarap ko, Joel. Ginamit mo ang sakit ko sa pagkawala ng anak natin para itago ang kalaswaan ninyo. Akala ko ba para sa akin ang batang a-adoptin natin? Pero ang totoo, gusto mo lang akong gawing katulton at tagabayad sa anak mo sa labas. Reyna, makinig ka muna. Ayaw lang kitang masaktan, kaya hindi ko sinabi agad. Isipin mo na lang ang bata. Walang kasalanan ang anak ko. Alam kong gustong-gusto mong maging ina, kaya ito na ang pagkakataon nating dalawa. Pilit pa rin ngangatwiran ni Joel. Tila ba ang isang malaking kasalanan ay maaari niyang gawing isang pabor para sa akin. Tumawa ako ng mapait, isang tawang puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Ang pagkakataong ito ay binuo mo sa kasinungalingan, Joel. At ang mga lider ng simbahan, alam ba nila ito? O kasabot mo rin sila sa panluloko sa akin? Hindi siya nakasagot. Ang pananahimik niya ay sapat na kumpirmasyon. Sa sandaling yon, hindi lang ang asawa ko ang nawala sa akin, kundi pati ang komunidad na itinuring kong pamilya. Reyna, huwag kang tatawa ng eksena rito. Isipin mo ang reputasyon natin sa parish. Kung aalis ka, saan ka pupunta? Wala kang pamilya, rito sa Manila, kundi kami. Banta ni Joel, ang boses niya ay muling naging matigas. Pirmahan mo na ang papel. Magiging nanay ka at mananatiling tahimik ang lahat. Yun lang ang paraan para hindi ka mapahiya sa lahat. Tumingin ako sa kanilang dalawa. Ang dalawang taong akala ko ay banal, pero ang mga kaluluwa ay mas madilim pa sa gabi. Hindi ako nagsalita. Tinalikuran ko sila at nagsimulang maglakad palayo. Saan ka pupunta, Reyna? Hindi pa tayo tapos mag-usap? Sigaw ni Joel mula sa likuran ko. Huminto ako pero hindi lumingon. Tapos na tayo, Joel. Nung sandaling itinakwil mo ang wedding ring natin para sa ultrasound ng batang yan, doon palang pinatay mo na ang asawang kilala mo. Pagbaba ko sa lobby, nakita ko ang isang pamilyar na muka. Si Tita Choling ang kapitbahay naming tsismosa, pero tapat na mukhang kanina pa nakikinig sa gilid. Hawak niya ang kanyang cellphone at ang tingin niya sa akin ay puno ng awa at pag-aalala. Reyna, anak. Narinig ko ang lahat. Hindi mo deserve ito. Bulong niya. Pero hindi yon ang kumuha ng atensyon ko. May hawak siyang isang envelope na puti. Nakita ko ito sa mailbox ninyo kanina bago ako sumunod dito. Galing sa microfinance office ni Maribel. Nakapangalan sa nanay mo, Reyna. Pero bakit may utang ang nanay mo sa kanila? 5 taon na siyang patay. Hawak ko ang puting sobre habang nanginginig ang buong katawan ko. Parang nanlamig ang mga daliri ko nang mahawakan ang papel na yon. Imelda Santos, ang pangalan ng nanay ko. 5 taon na siyang nananahimik sa sementeryo, pero bakit na yon nakakatanggap siya ng sulat mula sa isang microfinance office? Reyna, anak! Ayoko sana makialam pero nakita ko ang logo ng opisina ni Maribel sa sobreng yan.
Bulong ni Tita Choleng, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Alam ang lahat sa barangay na si Maribel ang humahawak ng pautang para sa mga miyembro ng simbahan. Pero ang nanay mo, paano nangyari yon? Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Ang bawat punit ng papel ay tila huling hininga ng tiwala ko kay Joel. Sa loob tumambad ang isang notice of overdue payment, isang loan na nagkakahalaga ng 50,000 piso na kinuha nung nakaraang 6 na buwan. At ang nakalagay na garantor? Walang iba kundi si Joel Santos. Napahawak ako sa pader ng ospital para hindi ako mabuwal. Ang dumi-dumi ng laro nila. Hindi lang pala katawan at puso ang ipinagpalit ni Joel, kundi pati ang dangal ng nanay ko na wala ng laban. Ginamit nila ang patay para punduhan ang kanilang kalaswaan. Diyos ko po, paano niyo nagawa ito kay nanay? Sambit ko sa hangin ang mga luha ko ay pumatak na sa dokumentong hawak ko. Naalala ko kung paano ingatan ni Joel ang mga lumang dokumento ni nanay na naiwan sa amin. Sabi niya itatago niya yon para sa akin bilang alaala. Yun pala itatago niya yon para may magamit siyang pagkakakilalan sa mga illegal niyang lakad. Hindi ko na hinintay na makalabas si Joel mula sa kwarto ni Maribel. Naglakad ako palayo bitbit ang ebidensya ng kanilang kataksilan. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ng ospital ay puno ng pot. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ganoon na lang ang papupumilit ni Joel na pirmahan ko ang guardianship papers para sa bata. Kung pipirmahan ko ang mga papel na yon, hindi lang ako magiging legal na ina ng anak nila. Magiging kabahagi rin ako ng lahat ng legal at financial na pananagutan ni Joel. Idinamay nila si nanay sa utang at gusto nilang idamay ako sa pagpapalaki ng bunga ng kanilang kasalanan para wala silang gastusin. Plano nilang gawin akong gatasan habang sila ay nagpapakasasa sa kanilang lihim na pamilya. Reyna, mag-usap tayo. Narinig ko ang boses ni Joel na humahabol sa akin sa parking lot. Hinarap ko siya, hindi na bilang isang asawang nasasaktan, kundi bilang isang babaeng handang lumaban para sa kanyang dignidad. Huwag mo akong hahawakan, Joel! Banta ko ng tangkaing hawakan ng balikat ko. Ipinakita ko sa kanya ang sulat mula sa microfinance. Paliwanag mo ito? Bakit may utang ang nanay ko kay Maribel? Bakit ikaw ang garantor? Natigilan siya. Ang dati niyang maamong mukha ay napalitan ng pagkailang at pagkapahiya, pero mabilis din itong naging depensiba. Reyna, para sa atin din yun. Kinapos tayo ng operasyon mo, di ba? Ginamit ko lang ang pangalan ni Nanay Imelda dahil mas madaling ma-approve ang loan kapag senior citizen ang nakalagay. Babayaran ko naman yan eh. Operasyon ko, Joel. 2 taon na ang nakalipas noong makunan ako. Ang utang na ito ay kinuha 6 na buwan lang ang nakakalipas. Sigaw ko, ang boses ko ay umaling, ang ngaw sa tahimik na gabi. Ipinambayad mo ito sa upa ng apartment ninyo ni Maribel, di ba? O? Baka naman ipinambili mo ng gamit para sa bata. Masyado kang madaming imahinasyon. Reyna, tulong lang yon para sa isang kaanib sa simbahan na nangangailangan. Bolyaw niya pabalik, sinusubukang gamitin ng kanyang awtoridad bilang leader sa simbahan para patahimikin ako. Huwag mong dungisan ang intensyon ko. Isipin mo ang reputasyon ko sa parish. Kapag nalaman nila ito, mawawalan ako ng trabaho. Reputasyon? Iyan lang ba ang mahalaga sa'yo? Ang tingin ng mga tao sa'yo bilang banal na music? Pero lumapit ako sa kanya. Ang mukha ko ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Ginamit mo ang pangalan ng nanay ko na parang basahan. Ninakawan mo ang pondo ng simbahan para sa mga batang kailangan ng pamilya. At nayon, tatakutin mo ako sa reputasyon mo. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang unknown number. Sinagot ko ito nang hindi inaalis ang tingin kay Joel. Hello, si Reyna Santos pa ito. Isang boses ng lalaki ang nasa kabilang linya, mukhang formal at seryoso. Tumatawag ako mula sa internal audit ng parish office. May mga irregularidad kami nakikita sa accounts ng adoption fund na pinanganasiwaan ni Mr. Joel Santos. At ayon sa records, ikaw ang co-signatory sa mga huling disbursement.
Kailangan mo kami makausap bukas ng umaga bago kami mag-file ng formal na report sa pulisya. Nabitawan ko ang sobre. Tumingin ako kay Joel na ngayon ay mas lalong namutla. Hindi lang pala ang pangalan ni nanay ang ginamit niya. Ginamit din niya ang pangalan ko para magnakaw sa kaba ng simbahan. Ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking inaakala ko magliligtas sa akin mula sa kalungkutan, ay siya palang magbabaon sa akin sa kulungan. Joel? Anong ginawa mo? Bulong ko ang boses ko ay halos hindi na marinig sa tindi ng shock. Imbes na sumagot, tinalikuran ako ni Joel at mabilis na sumakay sa kanyang motor. Pinaharurot niya ito paalis, iniwan akong nakatayo sa dilim hawak ang mga ebiden, siyang wawasak sa aming dalawa. Nanginginig ang mga daliri ko habang hawak ang cellphone. Ang boses ng auditor ay tila isang hatol na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa pandinig ko. Co-signatory ako ni. Hindi ko maalala kung kailan ako huling humawak ng check o dokumento mula sa opisina ng parokya. Doon ko napagtanto ang laking traidor ni Joel. Ang bawat lambing niya nitong mga nakaraang buwan, ang bawat mahal pirmahan mo lang to para sa insurance natin o draft lang to para sa future adoption natin, ay mga patibong na unti-unti niyang itinatali sa leeg ko. Reyna, ayos ka lang ba? Namumutla ka? Tanong ni Tita Choleng habang inaalalayan ako sa siko. Tita, kailangang makita ang apartment na sinasabi niyo. Sabi ko ang boses ko ay matigas na wala na ang panginginig. Nayong din po, dalhin niyo ako sa lugar kung saan niya itinatago ang dumi niya. Sumakay kami sa isang tricycle, patungo sa isang liblib na bahagi ng barangay malapit sa hangganan ng Quezon City at Marikina. Habang tumatakbo ang sasakyan, pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng lungsod. Ang ganda ng paligid, pero ang dumi ng nararamdaman ko sa loob. Pakiramdam ko bawat sentimo ng sweldo ko na ibinigay ko kay Joel para sa ipon namin ay napunta lang sa pagpapakain sa kasalanan niya. Huminto kami sa tapat ng isang bagong pinturang apartment building. Malinis, tahimik at halatang hindi mura ang upa. Diyan sila nakatira, Reyna. Nakikita ko ang motor ni Joel na nakaparada dyan gabi-gabi. Minsan may bitbit pa siyang grocery na pang isang linggo. Bulong ni Tita Choleng. Pumasok ako sa gate. Wala akong pakialam kung anong oras na. Ang galit sa dibdib ko ang nagsisilbing gasolina para ituloy ito. Pagdating ko sa Unit 2B, hindi na ako kumatok ng mahinhin. Pinagkakabog ko ang pinto hanggang sa marinig ko ang pagkataranta sa loob. Joel, lumabas ka dyan! Maribel, buksan niyo ang pinto! Sigaw ko. Pumukas ang pinto. Hindi si Joel ang tumambad sa akin, kundi si Maribel. Nakasuot siya ng isang mamahaling silk na duster, hawak ang kanyang tiyan at sa likod niya ay makikita ang isang sala na kumpleto sa gamit. May smart TV, may bagong sofa, at sa lamesa ay may mga folder na pamilyar sa akin, mga records ng microfinance office kung saan siya nagtatrabaho. Ang kapal din naman ang mukha mo magpunta rito, bungad ni Maribel. Ang mukha niya ay walang bahid ng takot. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Bawal sa akin ng ma-stress. Paano ko mapahamak ang anak ni Joel? Anak ni Joel, oh? Anak ng kasinungalingan ninyo. Pumasok ako sa loob kahit hindi ako iniimbitahan. Kinuha ko ang isa sa mga folder sa lamesa. Ito ba ang trabaho mo, Maribel? Ang gamitin ng access mo sa mga credit files para pagnakawan ang mga miyembro ng simbahan para tulungan si Joel na kumuha ng loan gamit ang pangalan ng nanay ko? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Maribel. Bahagyang kumislap ang takot sa kanyang mga mata. Wala akong alam sa sinasabi mo. Si Joel ang nag-asikaso ng lahat ng yan. Ang alam ko lang, gusto niyang bigyan ng magandang buhay ang magiging anak namin dahil ikaw, ni hindi mo siya mabigyan ng pamilya. Huwag mong gamitin ang pagkawala ng anak ko para ipagtanggol ang pagiging kabit mo. Sigaw ko, ang mga luha ko ay muling nagbabadyang pumatak pero pinigil ko. Nakita ko ang audit records, Maribel. Alam ko kung paano niyo minamanipula ang pera. Akala niyo ba matatakpan ng dasal at kanta sa simbahan ang pagnanakaw ninyo? Habang nagtatalo kami, narinig ko ang mabilis na yabag ng sapatos sa hagdanan.
Pumasok si Joel, hinihingal halatang galing sa mabilis na pagpapatakbo ng motor. Tumigil ang mundo nang magtama ang mga mata namin sa loob ng apartment na itinayo niya sa ibabaw ng aking mga pangarap. Reyna, umalis ka na rito. Nagmamakaawa ako. Huwag nating gawing palengke ang buhay natin. Sabi ni Joel. Sinusubukan pang magtunog banal kahit huli na ang lahat. Buhay natin, Joel. Wala nang natin. Ang meron lang ay ang pagnanakaw mo at ang paggamit mo sa akin bilang panangga. Itinapon ko sa harap niya ang folder na nakuha ko. Tinawagan ako ng auditor. Alam na nila ang tungkol sa adoption fund. Alam na nila na pineke mo ang pirma ko sa mga disbursement. Namutla si Joel. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ginawa ko lang yon dahil kailangan kong bayaran ang mga naunang loan ni Maribel. Nalubog siya sa utang bago ko siya makilala. Reyna, mahal kita pero kailangan ko ring protektahan ang bata. Mahal mo ako pero hinanda mo ang kulungan para sa akin. Natawa ako nang mapait isang tawang puno ng pandidiri. Ginamit mo ang pangalan ko para maging co-signatory sa mga nakaw na pera. Ibig sabihin kapag pumutok ito, ako ang makakasuhan kasama mo habang itong kabit mo ay malinis ang kamay. Hindi ko hahayang mangyari yon, Reyna. Aayusin ko ang lahat. Pilit niyang lumapit sa akin pero itinaas ko ang aking kamay para pigilan siya. Wala ka nang aayusin, Joel. Dahil bukas na bukas din ako mismo ang pupunta sa parokya. Hindi para magmakaawa, kundi para ibigay ang lahat ng ebidensyang nakita ko rito. Ang mga records ni Maribel, ang mga loan applications na pinek mo, lahat. Kapag ginawa mo yan, sisirain mo ang buhay ng anak ko? Sigaw ni Maribel. Mula sa gilid, ang boses niya ay puno ng put. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Hindi ako ang sisira sa buhay ng bata, Maribel. Kayo! Kayo ang pumatay sa kinabukasan ng anak ninyo bago pa man siya isilang dahil itinayo niyo ang tiyan niya sa gitna ng nakaw na yaman at mga dugo ang pangarap. Lalabas na sana ako nang biglang harangan ni Joel ang pinto. Ang mukha niya ay hindi na puno ng pagsisisi, kundi ng isang madilim na determinasyon. Reyna, huwag mo akong subukan. Kapag sinira mo ako sisigura, duhin kong kasama kang babagsak. Hawak ko ang lahat ng dokumentong may pirma mo. Sino ang paniniwalaan nila ang tapat na choir leader na tumutulong sa mga bata o ang asawang abala sa call center at walang alam sa nangyayari sa sariling tahanan? Isipin mo ang hiya na ibibigay mo sa pamilya mo. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking sikmura. Hindi lang pala siya manlolo ko. Isa siyang halimaw na handang pumatay ng dangal para lang makaligtas. Ang bawat hakbang ko sa loob ng opisina ng parokya ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang amoy ng lumang kahoy at insenso na dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, na yon ay tila sumasakal sa aking lalamunan. Hindi ako pumarito para magdasal. Pumarito ako para sa katarungan. Pero ang tumambad sa akin ay isang pader ng malamig na paghuhusga. Sa loob ng silid, nakaupo ang tatlong nakatatanda ng simbahan, ang mga elders na itinuturing na haligi ng aming komunidad. Sa gitna nila ay si Bro Dante, ang pinuno ng konseho na may hawak na rosaryo habang seryosong nakatingin sa akin. At sa gilid, nandoon si Joel. Nakayuko siya hawak ang isang panyo at paminsan-minsang bumubuntong hininga na tila siya ang pinakamabigat na krus na dinadala sa buong Quezon City. Reyna, anak. Panimula ni Brother Dante. Ang boses niya ay malambot pero may awtoridad. Nakarating sa amin ang mga paratang mo laban kay Joel at narinig din namin ang panig niya. Sabi ni Joel naging mabuway daw ang iyong pag-iisip simula na mamatay ang inyong anak. Ang sabi niya ang mga bintang mo tungkol sa pondo at kay Maribel ay bunga lamang ng iyong labis na pait at selos. Naramdaman ko ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa aking mukha. Tumingin ako kay Joel. Ang lalaking ito na alam ang bawat hikbi ko na mawala ang aming sanggol ay ginagamit na yon ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ko para palabasin akong baliw. Selos, pait. Pag-uulit ko ang boses ko ay hindi nanginginig.
kahit na tila sasabog na ang dibdib ko. Bro Dante, may mga dokumento ako, may ebidensya ako ng mga loan na kinuha gamit ang pangalan ng nanay ko na matagal nang patay. May tawag mula sa auditor tukol sa nawawalang pera sa adoption fund. Yun ba ay bunga lang ng imahinasyon ko? Ang mga dokumentong iyon ay madaling imanipula, Reyna. Sabat ni Joel, sa wakas ay tumingin siya sa akin nang may mapagkunwaring awa. Mahal, alam kong masakit na hindi tayo binyayaan ng sariling anak. Pero wag mo naman akong sirain sa harap ng mga taong natitiwala sa atin. Ang perang sinasabi mo, ginamit ko lang para sa paunang gastos ng mga batang ililigtas natin. Marahil ay nalito ka lang sa pagbabasa ng records. Nalito? Kinuha ko ang mga kopya ng dokumento mula sa bag ko at inilapag sa lamesa. Narito ang address ng apartment kung saan mo itinatago si Maribel. Narito ang mga resibo ng groceries at gamit na binili mo gamit ang pondo ng parokya. Sabihin mo sa akin, Joel, kailan pa naging bahagi ng charity work ang pagbili ng mamahaling smart TV para sa kabit mo? Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng silid. Narinig ko lang ang mahinang ugong ng ceiling fan sa itaas. Tiningnan ni Bro Dante ang mga papel pero hindi siya nagpakita ng pagkagulat. Sa halip, ibinalik niya ang mga ito sa akin. Reyna, makinig ka? Sabi ni Brother Dante. Ang tono niya ngayon ay mas matigas na. Ang parokyang ito ay may malinis na pangalan. Malapit na ang ating Grand Fiesta at ang anibersaryo ng adoption program. Kung lalabas ang balitang ito, hindi lang si Joel ang masisira. Ang buong simbahan ay mawawala ng donasyon. Maraming bata ang magugutom. Gusto mo bang mangyari yon? Gusto mo bang maging sanhi ng pagbagsak ng gawaing Panginoon dahil sa iyong personal na galit? Ibig niyo pong sabihin mas mahalaga ang reputasyon kaysa sa katotohanan. Tanong ko, hindi makapaniwala sa naririnig ko. Ninanakawan kayo sa ilalim ng inyong mga ilong at ang gusto nyo ay manahimik ako. Ang gusto namin ay kapayapaan, sagot ng isa pang elder. Reyna, ikaw ay isang tapat na lingkod. Ang hiya na idudulot nito sa pamilya mo at sa aming lahat ay hindi mo kakayanin. Isipin mo na lang ang utang na loob mo sa simbahang ito nung tinulungan ka namin sa pagpapalibing sa iyong anak. Hindi pat nararapat lang na suklian mo yon ng pananahimik. Tumayo ako, ang aking mga kamay ay nakakuyom sa gilid. Ang utang na loob ko ay sa Diyos, hindi sa mga taong nagtatakip ng kasalanan. Kung ang presyo ng pananatili ko sa komunidad na ito ay ang pagiging bulag at pipi sa pagnanakaw ng asawa ko, mas mabuti pang umalis na ako. Huwag kang padalos-dalos, Reyna. Banta ni Joel ang kanyang boses ay wala na ang pagkunyae. Tandaan mo nagtatrabaho ka sa call center na pag-aari ng isa sa mga benefactor ng parokyang ito. Isang salita lang ni Brother Dante. Bukas na bukas din ay wala ka nang babalikang trabaho. Saan ka pupunta? Sino ang maniniwala sa isang babaeng tinalikuran ng sariling asawa at ng sariling simbahan? Nanigas ako sa kinatatayong ko. Ang bawat salita ni Joel ay tila isang tanikala na pilit akong iginigapos sa isang buhay na punong-puno ng dumi. Tumingin ako kay Brother Dante. Umaasa na may kaunting konsensya pa siyang natitira. Pero ang nakita ko lang ay ang parehong banta sa kanyang mga mata. Pumili ka, Reyna, sabi ni Brother Dante habang pinaglalaruan ang kanyang rosaryo. Pirmahan mo ang guardianship papers, tanggapin mo ang bata bilang sa iyo, at mananatiling tahimik ang lahat. Bibigyan ka namin ng bagong posisyon sa simbahan at ituturing ka naming bayani. O lalabas ka sa pintong yan at sisiguraduhin naming magiging kasing dilim ng gabi ang kinabukasan mo sa Quezon City. Wala nang tatanggap sa'yo ni sa trabaho, ni sa anumang barangay. Tiningnan ko ang pinto pagkatapos ay tumingin ako kay Joel na may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod, pero sa gitna ng takot na yon, may isang bagay na nag-alab sa loob ko ang aking danggal. Kung ang katarungan ay kailangang dumaan sa dilim, sabi ko habang dahan-dahang kinukuha ang aking bag, handa akong maglakad mag-isa. Reyna, babalaan kita.
ang huling salita ni Bro Dante bago ako makarating sa pinto. Kapag lumabas ka sa silid na ito, ikaw ay ituturing naming kaaway. At sa lungsod na ito, walang puwang ang mga taong walang marunong tumanaw ng hiya. Lumabas ako ng opisina, ramdam ang bigat ng bawat mata ng mga taong nasa labas na tila alam na ang nangyayari. Pero bago ako makarating sa gate, isang pamilyar na tunog ang nagpahinto sa akin. Ang tunog ng aking cellphone. Isang text message mula sa aking manager sa trabaho. Reina, we received a serious complaint about your integrity from a confidential source. We need to put you on immediate preventive suspension starting today. Don't report to the office tomorrow. Napaupo ako sa isang bench sa ilalim ng puno ng nara. Hindi pa man ako nakakalayo, nagsimula na ang kanilang ganti. Pero sa gitna ng aking panghihina, may isang kamay na humawak sa balikat ko. Si Tita Choleng, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Reina, tumawag ang kapatid ni Maribel. Nag-aaway sila ngayon sa apartment. Mukhang may natuklasan ng kapatid niya tungkol sa totoong halaga ng perang kinuha ni Joel. At hindi lang pala ikaw ang ninanakawan niya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko habang nakaupo sa bench sa ilalim ng puno ng nara. Ang bawat salita sa text ng manager ko ay parang lason na unti-unting pumapatay sa aking pag-asa. Preventive suspension, integrity complaint. Alam ko kung kaninong laro ito. Hindi pa man ako nakakalayo sa gate ng parokya, sinimula na nila akong ibaon sa lupa. Ngunit ang bulong ni Tita Choleng ang nagpabalik sa akin sa ulirat. Reina anak, huwag kang susuko. May nangyayari sa apartment ni Maribel. Nag-aaway sila ng kapatid niyang si Elena. Mukhang hindi lang ikaw ang biktima rito. Sumakay kami sa isang tricycle. Sa bawat pagpaharurot ng driver, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Pagdating namin sa tapat ng apartment building, naririnig ko na ang sigawan mula sa ikalawang palapad. Hindi na ako nag-atubili. Umakyat ako at tumayo sa tapat ng Unit 2B na nakabukas ang pinto. Wala kang hiyang babae ka, ginamit mo ang pangalan ko sa microfinance para lang pambayad sa luho mo at ng lalaking yan. Sigaw ng isang babaeng kamukha ni Maribel, pero mas matanda ang hitsura si Elena. Nakita ko si Maribel na umiiyak sa sofa, hawak ang kanyang tiyan habang si Joel ay nakatayo sa gitna, pilit na pinapakalma si Elena. Elena, sandali lang, maayos natin ito. Babayaran ko ang lahat ng utang na nakapangalan sa'yo. Babayaran saan ka kukuha ng pera, Joel, sa adoption fund na naman na halos simutin mo na? Bulyaw ni Elena. Doon ko napagtanto na alam na rin ng pamilya ni Maribel ang tungkol sa pagnanakaw ni Joel. Pumasok ako sa loob dahilan para maputol ang kanilang sigawan. Lahat sila ay napatingin sa akin. Ang mukha ni Joel ay muling pinaligiran ng takot, samantalang si Maribel ay lalong napahagulgol. Reina, anong ginagawa mo rito? Di ba sabi ko sa'yo huwag ka makialam? Galit na sabi ni Joel. Hindi na ito tungkol sa pakikialam, Joel. Tungkol ito sa katotohanan, sabi ko habang humahakbang palapit sa mesa kung saan nakakalat ang mga dokumento. Kinuha ko ang isa sa mga papel, isang Special Power of Attorney, SPA. Nanlamig ang buong katawan ko nang mabasa ko ang nilalaman nito. Hindi lang ito tungkol sa guardianship ng bata. Ang dokumentong ito ay nagbibigay ng karapatan kay Joel na ibenta ang maliit na pirasong lupa sa probinsya, ang tanging mana na iniwan sa akin ng nanay ko. At ang pirma sa ibaba, mukhang pirma ko pero alam kong hindi ko yon isinulat. Joel, ibinenta mo ang lupa ni nanay sa Bicol. Halos pabulong kong tanong, ang boses ko ay puno ng panging inik at matinding pait. Iyon na lang ang tanging alaala ko sa kanya. Yun ang plano nating itirahan kapag nag-retire na tayo. Kailangan ko ng malaking halaga, Reyna, malapit na ang panganganak ni Maribel. At kailangan kong takpan ang butas sa pondo ng parokya bago dumating ang regional audit. Sigaw ni Joel, wala na ang anumang bahid ng pagkukunyari. Para sa ating lahat ito, kapag nakapanganak na si Maribel, aayusin ko ang lahat. Pero kailangan nating makaligtas ngayon. Para sa ating lahat,
Natawa ako ng mapait isang tawang tila galing sa ilalim ng lupa. Ginamit mo ang pangalan ng nanay ko para makakuha ng loan? Ginamit mo ang pangalan ko para magnakaw sa simbahan. At ngayon, ninakawan mo pa ako ng huling bagay na nag-uugnay sa akin sa pamilya ko. Joel, sino ka ba talaga? Bakit naging halimaw ka? Biglang sumabat si Elena, ang kapatid ni Maribel. Huwag kang maniwala sa kanya, Reyna. Hindi lang ang lupa mo ang kinuha niya. Ginamit din niya ang pangalan ng kapatid ko para magbukas ng mga ghost accounts. Doon niya ipinapasok ang mga donasyon mula sa mga OFW na gustong tumuong sa adoption program. Ang akala ni Maribel para sa kanila yon, pero ang totoo, ipinangsusugal ni Joel ang kalahati nito sa online sabong. Tumingin ako kay Maribel. Ang babaeng akala ko ay katuwang ni Joel sa lahat na yon ay mukhang biktima na rin ng sarili niyang katangahan. Alam mo ba ito, Maribel? Alam mo bang ang perang ginagamit niyo para sa apartment na ito ay galing sa pawis ng mga taong gustong tumulong sa mga ulila? Sabi niya sa akin legal ang lahat. Hikbi ni Maribel. Sabi niya mahal niya ako at ang bata. Sabi niya ikaw ang masama dahil ayaw mo siyang bigyan ng laya. Tumingin ako kay Joel na ngayon ay tila isang hayop na nakulong sa sulok. Wala na ang kislap ng kanyang pagiging choir leader. Ang nakikita ko na lang ay isang talunang lalaki na handang pumatay ng kahit sino para lang manatiling nakatayo. Diyan ka nagkakamali, Maribel. Sabi ko, ang tono ng boses ko ay naging malamig at matalas. Hindi ako ang humahadlang sa laya niya. Ang sarili niyang mga kasalanan ang mapapakulong sa kanya. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa auditor ng parokya na tumawag sa akin kanina. Sinagot ko ito at inilagay sa loudspeaker. Mrs. Santos, kailangan mong malaman ito. Ang boses ng auditor ay puno ng tensyon. Nakita na namin ang kabuuan ng records. Hindi lang ikaw ang nakalagay na co-signatory. May mga dokumento rito na nagpapakita na ikaw ang nag-utos na ilipat ang pondo sa isang bank account sa labas ng bansa. Joel has framed you perfectly, Reyna. Sa mata ng batas at ng simbahan, ikaw ang mastermind at siya ay biktima lamang na napilitang sumunod sa'yo dahil sa takot. Nabitawan ko ang cellphone. Ang twist na ito ay para isang malakas na suntok sa aking sikmura. Hindi lang pala niya ako ninakawan. Inihanda niya ang lahat para ako ang mabulok sa kulungan habang siya ay nagsisimula ng bagong buhay kasama ang kanyang bagong pamilya. Na yon, Reyna? Sabi ni Joel, isang madilim na ngiti ang unti-unting lumabas sa kanyang mga labi. Piliin mo. Pirmahan mo ang guardianship papers, aminin mong sayo ang utos ng paglilipat ng pera bilang isang pagkakamali at aayusin ko ang lahat para hindi ka makulong. O, tatawag ako ng pulis na yun din at ituturo ko sa kanila ang lahat ng ebidensya na itinanim ko sa ilalim ng kama natin sa apartment. Nanikas ako sa kinatatayuan ko. Ang bawat sulok ng kwartong ito ay tila sumasakal sa akin. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Elena at ang kawalan ng pag-asa kay Maribel. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, isang bagay ang biglang nag-flash sa isip ko. Isang maliit na recorder na nakatago sa loob ng bag ko na kanina pa naka-on simula nang pumasok ako. Gawin mo, Joel. Hamon ko ang boses ko ay kasing tibay ng bato. Tumawag ka ng pulis, pero siguraduhin mong handa ka na ring mabulok sa tabi ko. Bago pa makakilos si Joel, isang malakas na katok ang narinig sa pinto. Hindi ito katok ng isang kapitbahay. Ito ay ang malakas at pormal na katok ng mga taong may dalang awtoridad. Pulis! Buksan ang pinto! May search warrant kami para kay Joel Santos at Maribel Cruz. Pumukas ang pinto ng may malakas na puwersa dahilan para tumama ito sa semento at lumika ng tulob na yumanig sa buong unit. Pumasok ang 4 na pulis kasama ang auditor ng parokya na tumawag sa akin kanina. Ang bawat yabag ng kanilang mabibigat na sapatos sa tiles ay tila huling tibok ng pagsasama namin ni Joel. Nanigas si Joel sa gitna ng sala. Ang kaninang madilim na ngiti sa kanyang mga labi ay napalitan ng isang maputlang maskara ng takot.
Ang kanyang mga kamay na sanay, humawak ng gitara sa simbahan, ay nanginginig na ngayon sa kanyang tabi. Joel Santos, ikaw ay inaaresto sa reklamo, estafa at falsification of documents, sabi ng isang opisyal habang inilalabas ang posas. Sandali lang, officer. May mali rito ang asawa ko. Si Reyna siya ang may hawak ng lahat. Sigaw ni Joel. Pilit pa ring itinuturo ang daliri sa akin kahit sa huling pagkakataon. Siya ang naguutos sa akin. Napilitan lang ako dahil banta niya ay iiwan niya ako. Tumingin ako sa kanya. Hindi na may luha sa aking mga mata, kundi may matinding pandidiri. Dahan-dahan kong inilabas ang recorder mula sa aking bag at ibinigay ito sa auditor. Narito ang lahat, bro auditor. Ang pag-amin niya tungkol sa ghost accounts, ang pagbebenta sa lupa ng nanay ko at ang pagbabanta niya sa akin. Kanina lang. Ang boses ko ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Kasama rin dito ang pag-amin niya na ginamit niya ang pangalan ng kapatid ni Maribel para sa mga illegal na loan. Sa gilit muling humagulgol si Maribel. Pero sa pagkakataong ito, walang Joel na lumapit para aluin siya. Sa halip, ang kapatid niyang si Elena ang humarap sa kanya. Ang mukha ay puno ng put at matinding hiya. Lumabas ka na rito, Maribel, ngayon din. Bulyaw ni Elena habang hinahakot ang ilang gamit ng kapatid at isinisilid sa isang garbage bag. Huwag mong dalhin ang dumi ng lalaking ito sa bahay ko. Pinahiya mo ang pamilya natin. Ang akala ko ay biktima ka. Yun pala ay kasabot ka sa pagnanakaw sa simbahan. Ate, parang awa mo na. Buntis ako. Saan ako pupunta? Pagmamakaawa ni Maribel, nakaluhod na sa paanan ng kapatid. Dun ka sa kulungan, magpaliwanag o kaya ay sumama ka sa lalaki mong wala ng ibang ginawa kundi manira ng buhay. Itinulak ni Elena ang bag sa harap ni Maribel. Sa sandaling iyon, nakita ko sa mga mata ni Maribel ang isang katotohanang mas masakit pa sa pagkakaaresto. Ang mapagtanto na siya ay isang gamit lamang sa laro ni Joel, isang panakit butas na itinapon nang magsimula na ang bagyo. Lumapit sa akin si Joel habang pinupusasan siya. Ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis at ang kanyang boses ay naging paos. Reyna, mahal, patawarin mo ako. Huwag mo itong ituloy. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Magbabago ako, pangako. Hindi ko kayang mabulok sa kulungan. Pagmamakaawa niya ang dati niyang otoridad ay naglaho na parang bula. Kinuha ko ang isang puting sobre mula sa aking bag. Hindi ito ang ebidensya ng pulis. Ito ang dokumentong inihanda ko bago pa ako pumunta sa parokya. Inilapag ko ito sa kanyang mga kamay na may posas. Ito ang huling natin, Joel. Ang petisyon para sa annulment at ang kasunduan para sa tuluyang paghihiwalay. Sabi ko nang walang emosyon. Pirirmahan mo ito ngayon din o titiyakin kong hindi lang estafa ang kakaharapin mo, kundi pati ang kaso ng identity theft sa nanay ko. Dahan-dahan niyang tiningnan ang papel. Ang panulat na ibinigay ng pulis ay nanginginig sa kanyang hawak. Sa gitna ng kaguluhan sa ilalim ng malamig na ilaw ng apartment na itinayo sa kasinungalingan, narinig ko ang gasgas ng panulat sa papel. Isang pirma, isang huling guhit na nagtapos sa 6 na taon ng aking pagtitiis. Nang mabitawan niya ang panulat, tumunog ito nang tumama sa sahig, isang tuyot na tunog na tila nagmarka sa katapusan ng aking pagiging Mrs. Santos. Dalhin na siya, utos ng pulis. Pinanood ko silang hilahin si Joel paalis. Hindi ako lumingon nang dumaan siya sa harap ko. Hindi ko rin tiningnan si Maribel na nakaupo sa sahig kasama ang kanyang mga basurang bag, tinititigan ng kawalan. Lumabas ako ng apartment. Ang hangin sa labas ay malamig, pero pakiramdam ko ay sa wakas ay makakahinga na ako. Sumakay ako sa tricycle ni Tita Choleng na naghihintay sa labas. Saan tayo, Reyna? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Sa Bicol, tita. Kailangan kong bisitahin ang lupa ni nanay. At pagkatapos magsisimula akong muli. Sa pagkakataong ito para na sa sarili ko.
Habang umaandar ang sasakyan palayo sa gusaling, yon tiningnan ko ang aking daliri sa huling pagkakataon. Wala na ang singsing, wala na ang bigat. Ang tanging natira ay ang malinis na balat handang tumanggap ng bagong simula. Ang loob ng parish hall na dati ay puno ng awit at pasasalamat ay tila naging isang malamig na korte. Ang mga rebulto na mga santo sa gilid ay parang mga piping saksi sa pagguho ng isang pader ng pagpapanggap. Nakaupo si Joel sa gitna ng isang maliit na silid sa harap ng Board of Elders. Wala na ang kanyang gitara, wala na ang kanyang plant, sadong polo barong. Ang tanging natira ay ang isang lalaking durog na kayuko at pilit na kinakapit ang isang lumang litrato ng kanyang ama na nasa loob ng kanyang pitaka. Sa pagkakataong ito, hindi na gumana ang kanyang mga luha. Ang auditor ng parokya ay naglatag ng bawat ebidensya, ang mga ghost accounts, ang mga peking pirma at ang bawat sentimong ninakaw mula sa adoption fund. Ang bawat pahina ng report ay parang tunog ng isang pintong nagsasara sa kinabukasan ni Joel. "Joel, binigyan ka namin ng lahat ng tiwala," sabi ni Brother Dante. Ang boses niya ay wala na ang dating init, pinalitan ng matinding takot para sa sariling reputasyon ng simbahan. "Ngunit ang ginawa mo ay hindi lang pagnanakaw sa amin, kundi pag-alipusta sa pangalan ng Panginoon. Hindi ka na namin mapoprotektahan." Tumulo ang luha ni Joel, pero hindi ito ang luha ng isang manipulador. Ito ang luha ng isang taong sa wakas ay nakaharap ang sariling anino. "Bro, Dante, natatakot lang ako. Nung bata ako, laging sinasabi ng tatay ko na kailangang perpekto ako, na kapag nagkamali ako, wala akong halaga. Akala ko kapag nagkaroon ako ng magandang posisyon dito, kapag may pera ako para suportahan ng lahat, dun lang ako mamahalin. Hindi ko na malayan naging halimaw na ako dahil sa takot kong maging talunan." Ito ang sandaling naramdaman ni Joel, ang bigat ng kanyang pagkatao, ang isang batang nang arap lang natanggapin pero pinili ang madilim na landas para lang mapanatili ang isang muwad na ningning. Ngunit sa mundong ito, ang bawat utang ay may bayad, ang bawat hiya ay may katumbas na parusa. Sa kabilang bahagi ng lungsod sa loob ng isang matayog na gusali sa Makati, hindi nakikinig si Reyna sa anumang pagsusumamo. Nakatayo siya sa harap ng isang salaming bintana, pinagmamasda ng trapiko sa ibaba. Nakasuot siya ng isang formal na itim na blazer, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Wala siyang suot na alahas maliban sa isang maliit na rilo na nagpapaalala sa kanya na ang oras ay hindi na para sa nakaraan, kundi para sa kanyang bagong simula. Tumunog ang intercom sa mesa ng receptionist. "Ms. Reyna Santos, the board is ready to see you for the final interview for the HR manager position." Huminga ng malalim si Reyna. Wala na ang kaba, wala na ang pag-aalinlangan. Ang bawat sakit na naranasan niya sa ilalim ng kamay ni Joel at ng mapanghusgang komunidad ng simbahan ay nagsilbing bakal na nagpatigas sa kanyang loob. Bumalik ang eksena sa parish hall. Tumayo si Bro Dante at kinuha ang isang opisyal na dokumento. Sa labas ng silid, naroroon ang 2 pulis na naghihintay. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng mahina at tuyot na tunog ng pagbagsak ng kahoy na gavel sa lamesa na nagmamarka ng formal na pagpapatalsik kay Joel sa lahat ng kanyang tungkulin. Joel Santos, ang boses ni Brother Dante ay nanginginig sa galit at takot. Ang parokya ay formal na magsasampa ng kasong qualified theft at falsification laban sa iyo. At dahil sa laki ng pinsala sa aming pondo, ang board ay nagpasya na hindi ka nabibigyan ng anumang rekomendasyon. Mula sa araw na ito, ikaw ay ituturing na hindi na bahagi ng komunidad na ito. Napahagulgul si Joel. Ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa kanyang mga palat. Ang bawat pangarap niya ng kapangyarihan at paghanga ay naglaho na parang usok. Habang hinihila siya ng mga pulis, palabas dumaan siya sa tapat ng chapel kung saan siya dating kumakanta. Ang bawat nota ng kanyang mga awit noon ay parang multong humahabol sa kanya.
Nagpapaalala na ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa ganda ng boses, kundi sa linis ng puso. Samantala sa loob ng boardroom, hinarap ni Reyna ang mga opisyal ng kumpanya na may matatag na tingin. "Tell us, Ms. Santos," tanong ng CEO, "after everything you've been through recently, why should we trust you to lead our Human Resources Department?" Mumiti si Reyna, isang ngiting may lalim at karunungan. Dahil ang taong dumaan sa pinakamatinding dumi at luwadoy pero piniling manatiling tapat sa kanyang sarili ay ang taong may pinakamataas na integridad. Alam ko kung paano protektahan ang kumpanyang ito dahil alam ko kung paano protektahan ang sarili kong dignidad. Nang lumabas si Reyna sa gusali pagkatapos ng interview, isang mainit na hangin ang humalik sa kanyang pisngi. Ang langit ay unti-unti nang nagkukulay kahel. Ang hatol kay Joel ay nabasa na at ang kanyang sariling paglaya ay nagsisimula na. Ang amoy ng bagong pintura at ang lamig ng semento sa bagong unit ko rito sa Quezon City ay tila isang yakap ng kalayaan. Maliit lang ang lugar, malayo sa laki ng bahay namin ni Joel. Pero sa bawat sulok nito ay wala akong nararamdamang pananakal. Wala ang mga anino ng dumi at kasinungalingan na bumabalot sa dati naming tahanan. Dahan-dahan kong binuksan ang huling balikbayan box na dinala ko mula sa lumang buhay ko. Sa ibabaw tumambad ang isang album ng mga larawan mula sa simbahan mga niti naming dalawa ni Joel, habang hawak ang mga batang ulila ang mga sertipiko ng pasasalamat at ang mga tuyong bulaklak mula sa aming anibersaryo. Kinuha ko ang mga ito isa-isa at walang pag-aalinlangan na itinapon sa malaking itim na garbage bag sa gilid. Hindi ko na kailangan ng mga alaala ng isang lalaking itinuring akong panakip-butas at kasangkapan sa kanyang mga krimen. Ang tanging itinira ko ay ang maliit na puting sapatos ng sanggol, ang sapatos na inilaan ko para sa anak na nawala sa akin. Hindi ito para kay Joel, kundi para sa akin bilang paalala na marunong ako magmahal ng totoo kahit na ang mundong ginagalawan ko ay mapanlin lang. Naupo ako sa sahig na kasandal sa malamig na pader habang pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw sa labas ng bintana. Ang langit ay nakukulay kahel at lila, isang tanawin na dati ay pinagsasaluhan namin ni Joel habang nagpaplano ng aming kinabukasan. Pero ngayon, sa gitna ng katahimikan ng bagong kwartong ito, doon ko naramdaman ang bigat na hindi ko hinayaang lumabas nung mga nakaraang linggo. Sa loob ng maraming araw, pinilit kong maging matatag. Pinilit kong maging matigas sa harap ng mga pulis, sa harap ng Board of Elders at sa harap ng traidor kong asawa. Hindi ako nagpakita ng kahinaan dahil alam kong doon nila ako bibigwasan. Pero ngayon, wala nang nakatingin. Wala nang kailangang patunayon. Dahan-dahan ang unang patak ng luha ay gumulong sa aking pisngi. Kasunod nito ang isang mahabang hitbi na tila nanggaling sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa. Niyakap ko ang aking mga tuhod at hinayaang bumuhos ang lahat ng sakit. Umiyak ako hindi dahil mahal ko pa si Joel, kundi dahil sa panghihinayang sa 6 na taon na itinapon ko para sa isang pangarap na itinayo sa buhangin. Umiyak ako para sa anak na hindi ko nayakap at para sa sarili kong muntik nang mabulok sa kulungan dahil sa tiwalang ibinigay ko sa maling tao. Ang bawat hagulgol ay parang paglilinis sa aking mga baga. Ang bawat luhang pumapatak sa semento ay tila naghuhugas sa mansa ng hiya na ipinataw nila sa akin. Doon ko natanto na ang tunay na lakas ay hindi ang hindi pag-iyak, kundi ang pag-iyak. At pagkatapos ay ang pagtayo muli ng mas matatag. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang tunog ng pagkatok sa aking pinto. Hindi ito ang malakas at mapanghamong katok ng mga pulis o ni Joel. Ito ay isang banayad na katok, may kasamang pamilyar na boses. "Reyna, nandyan ka ba? Nabdala ako ng Jollibee, alam kong hindi ka pa kumakain." Boses yon ni Ligaya, ang katrabaho ko na nanatiling kaibigan sa kabila ng lahat ng gulo. Pinunasan ko ang aking mukha at huminga ng malalim bago binuksan ang pinto.
Nakatayo roon si Ligaya, may bitbit na supot at isang malapad na niti na puno ng alasakit. Pumasok siya at agad na inayos ang pagkain sa ibabaw ng isang karton na nagsisilbing pan, samantalang lamesa ko. Alam mo, Reyna, ang tapang mo? Kung ako ang nasa posisyon mo, baka nagkulong na ako sa kwarto habang buhay. Pero tignan mo, may bagong kondo ka na at balita ko niya. Nigmo ang board of directors sa interview mo kanina. Sabi ni Ligaya habang inaabutan ako ng Chicken Joy. Muumiti ako ng bahagya, ang unang totoong ngiti na naramdaman ko pagkatapos ng mahabang panahon. Kailangan nating bumangon, Ligaya. Hindi pwedeng sila lang ang laging panalo. Habang kumakain kami, biglang umilaw ang screen ng aking cellphone na nasa ibabaw ng karton. Isang banayad na tunog ng notification ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Agad ko itong tiningnan. Isang email mula sa HR department ng kumpanyang inaplayan ko sa Makati. Dear Ms. Santos, we are pleased to inform you that you have been selected for the position of HR manager. We were deeply impressed by your resilience and professional integrity. Your onboarding will start on Monday. Nabitawan ko ang hawak kong pagkain. Tiningnan ko si Ligaya na nanlalaki ang mga mata sa tuwa. Sa labas, ang gabi ay tuluyan ng bumalot sa Quezon City. Ngunit sa loob ng maliit na unit na ito, tila may isang bagong umaga na sumisikat. Tanggap ako, Ligaya. Tanggap ako. Bulong ko habang muling manginggilid ang luha sa aking mga mata. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng tagumpay. Ang buhay ko ay hindi patapos. Ang kwento ni Reyna ay hindi natatapos sa pagiging biktima. Ito ay nagsisimula pa lamang bilang isang babaeng marunong lumaban at marunong magpahalaga sa kanyang sariling dignidad. Ang bawat tunog ng sapatos ko sa tiles ng Hall of Justice sa Quezon City ay tila isang martil. Yun ang nagpapatibay sa aking desisyon. Ang amoy ng lumang papel at ang lamig ng aircon sa loob ng courtroom ay nagbibigay ng isang formal na atmosfera sa huling yugto ng aking pakikipaglaban. Nayon ang araw ng pagbasa ng hatol para sa kasong qualified theft at falsification of public documents laban kay Joel. Nakatayo ako sa gilid suot ang aking pinakapurmal na damit. Ang aking mukha ay kalmado malayo sa babaeng nanginginig sa takot nung unang gabi ng pagtuklas ko sa kanyang pagtataksil. Sa kabilang panig nakita ko si Joel. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay lubog at madilim. Wala na ang kinang ng isang tapat na choir leader. Ang tanging natira ay isang lalaking kinain ng sarili niyang mga kasinungalingan. Nang basahin ng hukom ang hatol ang katahimikan sa loob ng silid, ay tila pwedeng hiwain ng kutsilyo. Guilty. 10 hanggang 15 taon na pagkakakulong at ang kautusan na ibalik ang bawat sentimong ninakaw niya sa pondo ng parokya. Narinig ko ang mahinang pagsinghap ni Joel bago siya tuluyang napayuko sa kanyang mesa. Walang saya sa puso ko. Ang nararamdaman ko lang ay isang malalim na paghinga ang pagkawala ng huling tanikala na nag-uugnay sa akin sa taong ito. Paglabas ko ng courtroom, hinarang ako ni Maribel. Nakasuot siya ng isang maluwag at kupas na duster, hawak ang kanyang malaking tiyan. Wala na ang mapang-asar na ngiti sa kanyang mga labi. Pinalitan ito ng hitsura ng isang taong tinalikuran ng mundo. Reyna, sandali lang. Tawag niya, ang boses niya ay nanginginig. Patawarin mo ako. Nabulag ako sa mga pangako ni Joel. Akala ko siya ang magliligtas sa akin mula sa kahirapan. Yung pala gagamitin niya lang ako para sa kanyang mga plano. Ngayon wala na ako matuluyan. Pinatasik na rin ako sa trabaho dahil sa gulo ninyo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Hindi ko nakita ang kaaway. Nakita ko ang isang babaeng naging biktima ng sarili niyang maling desisyon. Hindi ko kailangan ang iyong paumanhin, Maribel. Sabi ko nang mahinahon, pero matatag. Pinatawad ko na ang sarili ko dahil hinayaan kong maloko ako. Ang sayo, harapin mo ang resulta ng iyong mga pinili. Hindi sapat ang salitang patawad para ibalik ang danggal na sinira ninyo. Pero dahil buntis ka, sapat na ang malamang uuwi ka na sa inyong probinsya. Magsimula ka muli pero wag na sa ibabaw ng luha ng ibang tao.
Tumulo ang luha ni Maribel habang dahan-dahang tumatango. Tumalikod na ako at naglakad patungo sa exit. Hindi ko na hinintay ang anumang sagot. Ang bawat hakbang ko palayo ay tila paglalakad patungo sa isang liwanag na matagal kong ipinagkait sa sarili ko. Sa labas, bumubuhos ang ulan, isang malakas na ulan ng Manila na tila naghuhugas sa dumi ng lansangan. Nakita ko si Joel na inilalabas ng mga pulis mula sa likurang pinto ng korte para isakay sa jail van. Nakaposas ang kanyang mga kamay, nakayuko ang ulo habang nababasa ng ulan. Wala siyang dalang kahit ano kundi ang bigat ng kanyang mga pagkakasala. Habang umaandar ang jail van palayo, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking braso. Si Tita Choleng may dalang payong at isang niting puno ng pagmamalaki. "Tapos na, Reyna. Malaya ka na," bulong niya. Mumiti ako at tumingin sa langit na unti-unti nang nagliliwanag sa kabila ng ulan. Ang hustisya ay hindi laging mabilis at hindi laging madali, pero sa huli, ang katotohanan ang laging mananatiling nakatayo. Ang kwento ni Reyna Santos, ang asawang pinagtaksilan, ay tapos na. Ang nagsisimula na ay ang kwento ni Reyna, ang babaeng muling nabuo. Ang bawat tibok ng puso ko ngayon ay hindi na mabilis o pulo ng kaba. Isa na itong regular at payapang ritmo kasing payapa ng hapon dito sa isang maliit na community center sa Quezon City. Amoy, kape at lumang libro ang paligid, isang lugar na naging santuwaryo ko sa nakalipas na mga buwan simula nang matapos ang ingay ng korte at ang gulo ng nakaraan. Nakatitig ako sa mga kababaihang nakaupo sa isang bilog. May mga matatanda, may mga kasing edad ko, at may mga mas bata pa. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang mabigat na kwento. Mga kwento ng pagkawala ng pagtataksil at ng mga pangarap na nadurog bago pa man maisilang. Dito sa grupong ito, hindi kami mga biktima. Kami ay mga survivors. Sino ang susunod na gustong magbahagi? Tanong ni Sister Cora, ang facilitator ng aming support group. Dahan-dahan akong tumayo. Noon ang simpleng pagtayo sa harap ng maraming tao ay nagpapawis sa aking mga palad. Noon natatakot akong husgahan ako ng mga tao dahil sa hiya na dala ng aking pagkukulang na maging ina o ang pagiging bigo ng aking asawa. Pero ngayon, diretso ang aking likod at matatag ang aking tingin. Ako po si Reyna, panimula ko. Sa loob ng 6 na taon, naniwala ako na ang halaga ko bilang babae ay nakadepende sa pagiging asawa at pagiging ina. Akala ko, ang pananahimik sa harap ng pang-aabuso at luwadoy ay tanda ng isang mabuting Kristiyano. Akala ko, kailangan kong tiisin ang lahat para lang hindi ako mapahiya sa komunidad. Huminto ako sandali. Inalala ang gabing nadiskubre ko ang lahat sa ospital, ang bawat pagbabanta ni Joel at ang malamig na pakikitungo ng mga nakatatanda sa simbahan. Nawalan ako ng anak at akala ko doon na nagtapos ang mundo ko. Pero ang totoo, ang pagkawala ng anak ko ang nagligtas sa kanya mula sa isang tahanang itinayo sa kasinungalingan. Hindi ako nabigo dahil hindi ako naging ina. Nabigo ako nung hinayaan kong tapakan ng ibang tao ang dignidad ko para lang sa isang yiwad na kapayapaan. Nakita ko ang pagtango ng isang matandang babae sa sulok, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Ramdam ko ang mainit na enerhiya ng pag-unawa na dumadaloy sa loob ng silid. Ngayon wala na akong Jewel sa buhay ko. Wala na rin ang mga taong nagsabing wala akong mararating kung wala sila. At sa unang pagkakataon, masasabi ko masaya ako. Hindi dahil perpekto ang buhay ko, kundi dahil hawak ko na ang sarili ko manibela. Ang bawat sugat ko ay hindi natanda ng sakit, kundi mga medalya ng aking pakikipaglaban. Isang mahabang palakpakan ang pumuno sa silid. Lumapit sa akin ang ilang kababaihan na yakap ako ng mahigpit, isang yakap na hindi humihingi ng paliwanag kundi nagbibigay ng lakas. Sa sandaling yun, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito laging tungkol sa dugo o sa papel. Ito ay tungkol sa mga taong handang tumayo sa tabi mo sa gitna ng bagyo.
Lumakad ako patungo sa whiteboard sa harap ng silid. Kinuha ko ang marker at sa malalaking letra isinulat ko ang isang salita na naging sandata ko sa lahat ng laban. Dignidad. Ito ang kailangan nating bawiin, sabi ko sa kanila. Dahil kapag nasa iyo ang dignidad mo, wala silang kapangyarihang sirain ka. Nang matapos ang session, lumabas ako ng center. Ang langit ay nagkukulay lila na at ang mga ilaw sa kalsada ay isa-isang bumubukas. Sumakay ako sa isang jeepney na kipagsiksikan sa mga taong pauwi na rin sa kanilang mga buhay. Pinanood ko ang huling sikat ng araw na tumatama sa mga gusali ng Quezon City. Naalala ko si Maribel. Nabalitaan ko mula kay Tita Choling na nasa probinsya na siya namumuhay ng tahimik kasama ang kanyang kapatid. Sana ay natutunan na rin niya ang leksyon na ang pag-ibig na kailangan nakawin ay hindi kailanman magiging sapat para punan ang kakulangan sa sarili. Pagbaba ko sa tapat ng bagong apartment ko, huminto muna ako sa isang sari-sari store para bumili ng kape. Ang tindera na kilala na ako bilang yung manager na mag-isang nakatira, ay binigyan ako ng isang matamis na ngiti. Ang ganda niyo po ngayong gabi, Ma'am Reyna. Parang may kakaibang liwanag. Sabi niya habang inaabot ang sukli. Salamat po, sagot ko. At totoo, nararamdaman ko ang liwanag na iyon. Hindi ito galing sa labas, kundi mula sa loob, mula sa isang pusong nadurog pero piniling mabuong muli sa sarili nitong mga kamay. Pumasok ako sa loob ng aking unit, isinara ang pinto at huminga ng malalim. Walang Joel na naghihintay na may dalang kasinungalingan. Walang takot na baka may bagong utang na kailangang bayaran. Ang tanging naririnig ko ay ang katahimikan ng isang buhay na sa wakas ay naging tapat. Na yon ang unang umaga na hindi ko na kailangang hanapin ang sarili ko sa mga anino ng ibang tao. Sumisilip ang sikat ng araw sa pagitan ng mga kortina ng bago kong kondo dito sa Quezon City, nagbibigay ng init sa balat ko na tila isang banay, iyad na pagbati mula sa tadhana. Malinis ang bawat sulok ng silid na ito. Walang alikabok ng nakaraan, walang amoy ng luladoy, at wala ang bigat ng mga salitang hindi binigkas. Tumayo ako at nagtimpla ng kape. Pinanood ko ang pag-ikot ng usok sa tasa, isang simpleng bagay na dati ay ginagawa ko ng may kasamang kaba-kaba kung anong oras uuwi si Joel, kaba kung may bago na namang utang na kailangang bayaran, o kaba kung sapat na ba ang pagiging asawa ko. Pero ngayon, ang tanging nararamdaman ko ay ang katahimikan ng pagiging sapat para sa sarili ko. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Tita Choleng kaninang maaga. Sinabi niya sa akin na formal na raw na idispatcha ang mga gamit ni Joel mula sa dati naming tinitirhan. Ang mga lumang gamit sa simbahan, ang mga sirang gitara at ang mga peking dokumento ay itinapon na sa basurahan. Si Maribel naman ay balita ko'y nagsilang na ng isang batang lalaki sa probinsya. Namumuhay siya sa ilalim ng gabay ng kanyang kapatid malayo sa karangyaan at kasinungalingang binuo nila ni Joel. Hindi ako nakaramdam ng galit. Hindi rin ako nakaramdam ng tuwa. Ang tanging naramdaman ko ay ang isang malalim na pagpapakawala. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang krus na dapat pasanin at sa wakas, hindi ko na kailangang pasanin ang sa kanila. Nagbihis ako para sa trabaho. Isang maayos na pencil skirt at puting blusa. Nang tumingin ako sa salam, hindi na ang Reyna na may matatabang eyebags at malulungkot na mata ang nakita ko. Ang nakaharap sa akin ay si Miss Reyna, ang HR manager na kinatatakutan at iginagalang sa kumpanya dahil sa kanyang integridad. Wala na ang wedding ring sa daliri ko, pero ang balat doon ay hindi na maputla. Tila ba humilom na ang bawat sugat na iniwan ng gintong tanikalang yon? Habang naglalakad ako patungo sa elevator, narinig ko ang mahinang tunog ng mga kampana mula sa malapit na kapilya. Dati ang tunog na yon ay nagpapaalala sa akin ng hiya at ng mga mapanghusgang mata ng mga elders. Pero ngayon, huminto ako, sandali at pumikit. Nanalangin ako hindi para humingi ng tawad, kundi para magpasalamat. Nagpasalamat ako dahil sa gitna ng bagyo, hindi niya ako hinayaang malunod.
Natutunan ko na ang tunay na pananampalataya ay hindi ang pananatili sa loob ng isang gusaling puno ng dumi, kundi ang pagdadala ng katotohanan saan ka man magpunta. Paglapas ko ng gusali, sumakay ako sa isang jeepney patungo sa Makati. Nakipagsiksikan ako sa mga kapwa ko, manggagawa na kinig sa ingay ng kalsada at nilanghap ang buhay ng Manila. Dati, pakiramdam ko ay isa akong biktima ng lungsod na ito. Ngayon, pakiramdam ko ay isa na akong bahagi ng tibok nito. Nang makarating ako sa opisina, sinalubong ako ng aking team. Maraming kailangang gawin. Maraming desisyon na kailangang buuin. Sa gitna ng trabaho, naalala ko ang batang hindi ko nayakap. Ngayon ko lang napagtanto na hindi ako nabigo dahil hindi ako naging ina sa paraang gusto ng lipunan. Naging ina ako sa sarili kong pagkatao. Niligtas ko ang sarili ko, pinalaki ko ang sarili ko mula sa sakit at binigyan ko ang sarili ko ng kinabukasang tapat. Magtatakip silim na nang lumabas ako ng building. Tumayo ako sa gilid ng kalsada, pinagmamasdan ang mga naglalakihang billboard at ang mga ilaw ng sasakyan na tila mga bituin sa lupa. Hindi ko na kailangang tumakas. Hindi ko na kailangang magtago. Minsan akong naniwala na ang pamilya ay kailangang buo sa papel para maging totoo. Pero ngayon alam ko na ang pamilya ay nagsisimula sa isang pusong buo at malaya. Ang kwento ng aking paghihirap ay tapos na. Ang magsisimula na ay ang kwento ng aking tagumpay. Huminga ako ng malalim ang hangin ay puno ng amoy ng ulan at usok, pero para sa akin, ito ang amoy ng kalayaan. Naglakad ako ng dahan-dahan taas-no sa gitna ng mga tao. Hindi na ako ang asawang pinagtaksilan. Ako si Reyna. At sa wakas nahanap ko na ang daan pauwi sa sarili ko. Nagtatapos ang huling pahina ng kwento ni Reyna, isang paalala na sa likod ng bawat madilim na gabi ay may naghihintay na manining na umaga para sa mga pusong matapang na lumaban. Mga mahal kong tagapakinig nawa, ang paglalakbay ni Reyna ay nag-iwan ng bakas sa inyong mga puso. Ang bawat hagupit ng tadhana na naranasan niya mula sa pagtataksil ni Joel hanggang sa malupit na paghuhusga ng komunidad ay hindi naging sapat upang patumbahin ang kanyang dignidad. Minsan, kailangan nating mawala ang lahat upang mahanap ang tanging bagay na tunay nating pag-aari ang ating sariling halaga. Sinasabi nila na ang pamilya ay pundasyon ng ating buhay. Ngunit paano kung ang pundasyong ito ay itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan? Tulad ni Reyna, huwag tayong matakot. Nabwagin ang mga wad na pangarap upang makapagsimula muli sa katotohanan. Ang pagiging isang ina o asawa ay hindi ang kabuuan ng ating pagkatao. Ang bawat isa sa inyo ay may sariling liwanag, may sariling lakas, na hindi kayang nakawin ng sinumang Joel o Maribel. Naalala ko ang bahagi ng kwento kung saan dahan-dahang tinanggal ni Reyna ang kanyang wedding ring. Marahil marami sa inyo ngayon ang may daladalang mabigat na pasan. O baka naman nakikinig kayo habang naglalaba, nagluluto o nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho sa ibang bansa. Nais ko kayong tanungin, kung kayo ang nasa posisyon ni Reyna, magkakaroon din ba kayo ng lakas na tumayo at talikuran ang lahat para sa inyong dignidad? O mayroon ba kayong katulad na karanasan na nais ninyong ibahagi? Dito sa ating munting tambayan, hindi kayo nag-iisa. Bawat komento ninyo ay isang pakikinig. Bawat share ay isang pagyakap sa iba pang mga kababaihang nangangailangan ng lakas. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong maabot at matulungang bumangon. Salamat sa inyong pagtitiwala at sa oras na inilaan ninyo sa ating programa. Hanggang sa susunod na kwento ng buhay, pag-asa at tagumpay, pagpalain kayo ng may kapal. Tura ng kwento, ang lihim ng banal na kataksilan. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa karanasan ng isa nating tagapakinig na si Maricel, 38 taong gulang mula sa Quezon City, na nagpadala ng kanyang kwento upang magsilbing inspirasyon at babala na ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa gawa, hindi sa bulag na pagsunod sa maling sistema.